Nakakaalarma ang balitang ito. China, Russia, North Korea at Iran nagpaplano daw ng malawakang digmaan laban sa Amerika. China, itinangging sasakupin nila ang Greenland para girahin nila ang Amerika. US, inakusahang gumagamit daw sila ng chemical weapons o pinagbabawal na armas laban sa Venezuela. Nag-viral kasi ang isang post sa X o dating Twitter patungkol sa naranasan ng National Security Guard ni Maduro. Ayon sa Guardia, nagpanik ang lahat sa pag-atake ng Estados Unidos. Biglaan daw kasing hindi gumana ang radar system ng Venezuela. Nagkagulatan na lang nang may rinig na silang drone attack at nagdatingan na ang US helicopter. May bitbit daw ang American Army ng advanced technology na hindi pa nila nakikita. Ito kaya ang posibleng chemical weapons? May malakas daw na sound waves silang narinig. Matapos noon, sobrang sakit daw ng kanilang mga ulo. Nagdurugo ang kanilang mga ilong at nagsuka pa sila ng dugo. Pagkatapos nito, lahat daw ng Venezuelan guard ay nakandusay na. Naaresto na si Maduro. Ang China at Russia tahimik nga laban sa Amerika kahit kaalyado nila ang Venezuela. Pero baka hindi dahil duwag sila o takot sa US, kundi naghahanda na sila sa major war na mangyayari. Base kasi sa intelligence report ng NATO, puspusan ang military operations ng China sa Greenland. Dito mahina nga ang military presence ng US Navy, kaya nababahala ang NATO top generals sa posibleng katapusan ng Amerika kung masasakop ng China at Russia ang Arctic region. When I look around the globe, Russia, China, Iran, North Korea, and others are increasing their collaboration and their cooperation as their interests align against us. In the Arctic and the high north, we see a similar trend. Russian and Chinese vessels are conducting more and more joint patrols. Chinese icebreakers and research vessels are in Arctic waters, and their research is not for peaceful purposes. It's to gain a military advantage. It's not for peaceful purposes. They're out there doing bathymetric surveys and trying to figure out how they can counter NATO capabilities on and under the sea. So that's something that could grow very quickly and we need to be mindful of it and ready for it. Si Mao Ning naman, itinangging sasakupin ng China ang Greenland. Inakusahan pa si Donald Trump na isinisisi na naman sa China kasalanan ng US. Depensa pa ni Mao Ning, ang presensya daw at kumpol ng barkong pandigma ng China doon ay for peace and stability daw, pangkapayapaan. Ano kayang pinagsasabi nitong si Mao Ning na for peace? Kung gusto nyong kapayapaan, lumayas kayo dyan. Parang sa West Philippine Sea. Peace and stability daw at hindi sila naghahanap ng away. Pero magnanakaw sila ng teritoryo. Nagwa-water cannon pa. Talagang ubod ng sinungaling tong China Sinabihan pa si Trump na makasarili. US President Donald Trump on Sunday argued that taking over Greenland is necessary for the US to prevent Russia or China from gaining control of the Arctic territory. He said, and I quote, "We are talking about acquiring, not leasing, not having it short term. If we don't do it, Russia or China will." What is China's comment? 北极涉及国际社会的整体利益，中国在北极的活动旨在促进北极的和平稳定和可持续发展，符合国际法。各国依法在北极开展活动的权利和自由应当得到充分尊重。美国谋取私利，不要拿其他国家当借口。 Mao Ning halata mong nagsisinungaling Barkong pandigma gagamitin for peace o for war. Kayo, ano masasabi nyo sa balitang ito? Komento sa baba ang inyong salobin.